Halos di na maaninag ang kalsadang ito sa Cabuyao City sa Laguna dahil sa nagliyab na truck. Kumalat pa ang karga nitong pintura, kaya gumapang ang apoy sa kalsada. Nadamay ang isang nakaparadang SUV. Nakaresponde naman kaagad ang mga bombero at naapula ang apoy matapos ang halos isang oras. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente pero bumigat ang daloy ng trapiko. Bagyang bahay sa lugar na muntik madamay hindi naman naapektuhan. Inaalam pa ang dahilan ng apoy na nasa 800,000 piso ang halaga ng pinsala. Magandang hapon po! 4 na magkakaanak ang patay sa sunog sa Malibay, Pasay. Nasa 60 pamilya naman ang apektado. Nakatutok si Bea Pinlac. Ginising ng naglalagablab na apoy at maitim na usok ang mga residente ng Barangay 177 sa Malibay, Pasay City kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 35 bahay ang natupok ng sunog. Ang lalaking ito, tila gumuho ang mundo nang makumpirmang nasawi sa sunog ang kanyang asawa, kapatid, 7 taong gulang na anak at 14 na taong gulang na pamangkin. Hindi ako nakalabas ng bahay. Tumalo na po ng ilog para makasave po. Wala na po akong nagawa, ma'am Mahal ko po silang dalawa. Wala na May 2 iba pang sugatan. Humigit kumulang 60 pamilya ang apektado. Ang ilan sa kanila, halos wala na rin daw na isalbang gamit. Parang higanti na yung apoy. Ang hirap. Ang hirap talaga pala ng ganyan, bigla-bigla. Wala na po kami nasagip Kahit ano po, wala po kami nakuha. Kahit mga damit wala na po. Yung mga pusa ako lang nakuha ko. Masakit po ma'am, wala kami titirahan. Sa tala ng BFP, umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tumagal ng humigit kumulang 3 oras bago tuluyang maapula. Nahirapan silang pasukin ang mga eskenita at apulahin ang sunog. Unang-una, masisikip at yung mga fire truck natin ay naglalakihan. At may iba din tayong kababayan na nagsira pa ng blinker ng fire truck para lang maagaw yung ating linya. Gawa rin daw sa light materials ang mga bahay na natupok, dahilan para mabilis kumalat ang sunog. Tinatayang 1.2 million pesos ang halaga ng pinsala. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Natangayan ng isang negosyante ng kalahating milyong pisong halaga ng mga mamahaling laruan. Itinutulong suspect ang driver ng kanyang kumpanya. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Kita sa CCTV noong February 9, bandang alas 10 ng gabi, ang lalaking ito habang buhat ang isang malaking kahon sa ika-4 na palapag ng isang gusali. Inilagay niya ito sa pushcart at itinulak sa may elevator, bit-bit ang isa pang itim na trash bag. Nakarating siya sa ground floor at tuluyan niyang nailabas ng gusali ang kahon at black bag. Ang lalaki, tinangay daw ang mahigit 130 piraso ng mamahaling toy collection na nagkakahalaga ng kalahating milyong piso. Base sa investigasyon, ang suspect ay driver messenger ng kumpanya mula pa noong 2022. Nagtaka raw ang may-ari ng kumpanya dahil nawawala ang koleksyon ng laruan niya. Kaya agad niyang nireview ang kuha ng CCTV. Yung nawalang mamahaling toy collection ng ating complainant ay nagkakahalaga ng kalahating milyon. Ito po ay galing sa ibang bansa. Inilapit sa pulis kainta ang reklamo kahapon dahil ang empleyado di na raw pumasok mula nang mabisto umano. Nag-take advantage siya doon sa kanyang amo na pinagnakawan. Kaya papasok po sa qualified theft po ang kaso. Posibleng naibenta na raw ang mga ninakaw na toy collection, kaya mensahe ng mga pulis. Sa mga kababayan po natin na nakabili nitong mamahaling toy collection na ninakaw na suspect, ay maaari po kayong maipagtulungan dito sa aming police station para maibalik itong mga nanakaw. Sa kadahilanan na pwede po kayong makasuhan ng anti-fencing dito po sa bumili po kayo ng nakaw na gamit. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Halos 30 milyong balota na ang naiimprenta para sa eleksyon 2025. Ayon sa COMELEC, 41% yan ang kabuang mahigit 72 million ballots
na kailangan maimprenta ng National Printing Office. Ang mga verified ballots sa ngayon nasa 5.5 million hanggang 6 million pa lang ayon sa komisyon. Nagkaka-error daw kasi sa printing process, kaya dapat dumaan daw ito sa 2-level verification process. Target na matapos ang ballot printing sa March 19. Tiniyak naman ng COMELEC na handa na ang lahat ng balota pagdating ng April 14. Abiso po sa mga motorista, muling ipatutupad sa susunod na buwan ang cashless o contactless toll collection sa lahat ng mga expressway. At ayon po sa Toll Regulatory Board o TRB, ibabalik yan sa March 15 para mas mapagaan ang bigat ng trapiko sa mga expressway. Nanawagan ng TRB sa mga motorista na kumuha na ng RFID stickers habang maaga pa para makaiwas sa multa. Unang ipinatupad ang cashless toll collection program noong December 2020 pero sinuspindi ito dahil sa ilang operational issues. Nakahinto sa dagat sa Boracay ang bangkang yan matapos makabanggaan nito ang isang speedboat. Ayon sa video uploader, mabilis umano ang takbo ng speedboat noon bago ito sumalpok sa bangka. Sugatan ang naglalako ng buko na sakay ng bangka at isinugod sa pagamutan. Sumuko sa Philippine Coast Guard o PCG ang kapitan ng speedboat. Patuloy ang investigasyon. Naghain ng mandamus petition sa Korte Suprema ang isang dating Special Government Counsel ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Yan ay para atasan ng Supreme Court ang Senado na simulan na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa petitioner na si Catalino Generillo Jr., may constitutional duty ang Senado para agad mag-convene bilang impeachment court at agad simulan ng trial oras sa matanggap nilang articles of impeachment mula sa Kamara. Hindi raw pinapayagan ng konstitusyon na mag-procrastinate o ipagpaliban pa ng Senado ang impeachment proceedings sa panahong nakareses sila. Dahil kung ganoon, wala umanong silbi ang probisyon. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang pahayag ni Senate President Chis Escudero at Vice President Sara Duterte. Pero dati nang sinabi ni Escudero na sa tingin niya, hindi kailangan ng special session. Nakuha sa isa sa mga suspect sa pagkulong sa mga nasagip na Indonesian sa Pasay kamakailan ang video na umunoy pag-torture sa mga dayuhan. Yan daw ay para singilin ang mga dayuhan sa mga ginastos sa kanila ng mga pogo operator. Nakatutok si Von Aquino. Sa videong ito, makikita ang isang lalaki na sinasabunutan hanggang sa isubsob siya sa sahig habang inaapakan ng kanyang ulo. Tinadyak-tadyakan pa ang kanyang likod. Sa isa pang video, makikita ang isa pang lalaki na sugatan ng mukha at sinasabunutan habang nakaluhod at tila hirap na hirap. Sa video namang ito, makikita ang pag-video call sa babaeng ito habang nakikita niya ang isang lalaki na nakagapos. Ang mga videong ito nakuha umano ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK mula sa cellphone ng isa sa 4 na naaresto kamakailan dahil sa pagkukulong sa 34 na Indonesian national na nasagip sa Pasay City. Yung mga videos of torture na nakita natin doon sa mga cellphones nitong mga pogo bosses na nakuha natin, talagang authentic na sila mismo kasi parang masaya pa sila na binibidyohan nila yung mga tinotorture nila. Yung isa nga, di ba, tinutukan pa nila ng baril habang tinotorture nila. Sabi ng PAOK, ang pag-torture ay para singilin ang mga empleyado sa mga ginastos ng pogo operators sa kanila na wala naman daw sa napagkasunduan. Hindi ka naman makakapagtrabaho rito kung hindi kami namuhunan sa iyo. So, ang sinisingil nila doon, yung sa board and lodging nung habang nandito siya, yung paglakad ng mga dokumento niya, yung paglakad ng mga visa niya. So, yun ang sinisingil sa kanya. Sabi ng PAOK, ang pag-torture konektado umano sa mga nasagip na mga Indonesian national. Malamang yung operations, yung nag-torture na yun, sila na rin yung pinaka-bosses nitong Pogo operation. Maybe pati yung itatayo nila sa Cambodia, sila na rin yung mga boss no. Nagsagawa na rin daw sila ng forensic examination sa mga nakuhang videos para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga torture victims. Makikipag-coordinate din daw sila sa mga embahada para sa investigasyon dahil may mga record daw mga ito ng mga missing persons. Halimbawa, nawawalan sila ng kamag-anak ngayon, di ba? Kung nawawalan sila ng kamag-anak ngayon, perhaps they can come to us and then look at the video na hawak namin kung yun yung kamag-anak na nawawalan. Ang na-rescue na tortured Chinese national sa Pasay City, sumasailalim na raw sa gamutan matapos magtamo ng 2 bali sa balikat.
Maharap sa reklamong kidnapping at serious physical injuries sa mga suspect sa pag-torture. Hinihintay na lang doon ng PAOK ang confirmation ng Indonesian Embassy para naman sa voluntary deportation ng mga nasagip na biktima. Ayon sa PAOK, mahigit 100 small-scale POGO operators pang hinahanap at minomonitor nila. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Niyanig ng lindol kagabi ang Hernani Eastern Samar, naramdam din sa iba pang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Sa loob lang ng mahigit 12 oras naramdaman ang ilang aftershocks. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Nakitaan ng bitak ang ilang gusali sa Hernani Eastern Samar, kasunod ng pagyanig ng magnitude 5.3 na lindol mag-aalas 9 kagabi. Sa dagat ang epicenter ng lindol na naramdaman din sa iba pang lugar sa mga probinsya ng Samar at Leyte. Ayon sa Hernani Disaster Risk Reduction and Management Office, base sa kanilang initial assessment kasama ang mga taga-Municipal Engineers Office, kahit nasa dagat ang pinagmula ng lindol, hindi tumaas o umalsa ang tubig. Walang naitalang pinsala sa kanilang seawalls o anumang medical emergencies. Passable pa rin ang kanilang mga kalsada at tulay. Based on reported naman po ng ating mga LGUs, wala naman po significant effects or damages. Ilang aftershock pa ang naitala matapos ang lindol. Pinakamalakas ang magnitude 5.2 na naitala kaninang pasado alas 9 ng umaga. Dahil dito, muling mag-i-inspeksyon sa Lunes ang mga otoridad, lalo na sa mga school building na hindi pa kasamang nasuri ngayong araw. As agreed with the local chief executive, magkakandak kami ng in-depth assessment by Monday together with other stakeholders like sa principal ng high school at saka sa district supervisor. Kasi hindi namin napasok yung mga loob ng mga schools dahil nga walang klase today. Para sa GMA Integrated News, Luan May Rondina ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Ang buntihang daanan na ito, dadalhin ka sa isa sa mga malaparaisong pasyalan sa Pilipinas. At kung may rice terraces sa Banawi, Ifugao, may waterfalls terraces naman na ipinagmamalaki ang Abra. Sa bayan ng Tinig, mapapatitig ka sa ganda ng Kaparkan Falls. You will definitely fall in love sa linaw ng tubig at lakas ng agos nito papuntang Tinig River. Pwede ka pang magtampisaw sa mga mini pool ng talon. Mabibighani ka rin sa mga rock formation at IG-worthy spots ng waterfalls. At sino ang mag-aakala na sa gitna ng rainy season, pwede pa ring mamasyal? Ayon sa lokal na pamahalaan, nagkakaroon lang ng tubig ang talon tuwing tag-ulan. Pero hindi lang yan ang picture-perfect waterfall sa Abra. Dahil sa bayan ng San Isidro, mapapatingala ka sa ganda ng Tiggalay Falls. Ang tubig ng talon galing sa mataas na bahagi ng bundok at bumabagsak lang tuwing tag-ulan. May rock formations din ang Tiggalay Falls na perfect para sa mga gustong magtampisaw sa preskong tubig. Lumipad din tayo pa Ilocos Norte. Hindi mo na kailangang lumunok ng bato para marating ang Darna Falls sa bayan ng Dumalneg. Bukod sa talon, ubod din ng ganda ang paligid nito. Idagdag mo pa dyan ang crystal clear na tubig ng talon na pwedeng languyan ng mga bumibisita. Sa bayan ng Vintar, aakalain mong nasa loob ka ng isang obra sa ganda ng Encantadora Falls. Malawak ang naturang talon at dahil napapalibutan ng mga puno, malamig at presko ang lugar. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Pinotirya ng umano'y drone attack ng Russia ang radiation shelter ng Chernobyl Nuclear Power Plant sa Ukraine. Nagkaroon ng pagsabog at agad namang naapula. Sa Chernobyl ang pinangyarihan ng pinakamalalang civilian nuclear catastrophe sa daigdig nang sumabog ang isa sa mga reactor nito noong 1986. Ang drone ay tumama sa dome na nagsisilbing proteksyon ng nasirang reactor. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, walang nakitang pagtaas sa level ng radiation at patuloy itong binabantayan. Dagdag niya,
Russia lang umano ang bansang gagawa ng ganitong pag-atake na walang pangingimi sa maaaring kahihinatnan nito. Itinanggi na ng Russia na pakana nila ang drone attack. Tuloy-tuloy sa pangangampanya at pag-iikot ang ilang senatorial candidates ngayong araw, nakatutok si Jonathan Andal. Nasa Davao del Norte sina Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senador Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, at Benhur Abalos. Nasa UPLB Fair si Luke Espiritu. Sa Quezon City, nagpunta sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Speaker si Jocelyn Andamo sa isang press con kahapon. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Dalawang opisyal ng barangay sa Maguindanao del Sur ang nasawi ng pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga salari. Nanuntok naman ang isang police auxiliary nang mahabol ang lalaking nagnakaw umano sa labas ng isang ospital sa Davao. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Suntok sa tiyan ang inabot ng isang lalaking sospek umano sa pagnanakaw sa labas na isang ospital sa Davao City. Ang nanuntok, isang police auxiliary na naka-assign sa Bahada Police Station. Kwento ng police auxiliary, isa raw siya sa mga humabol sa lalaki. At nang masukol ang lalaki, sinuntok daw siya nito. Gunit ako siya, pagkatubang niya sa kuha, iya kong sumbagan. Dari dapit may aping paana, kaya nakalikay man ko. Niduol ko sa iya ha. Kaya nga naman mo kong gisumbag. Nagayagayaga man siya tubag. Nangatawat na ng palibot sa kuha. Nainsulto po ko niya sa akong kalagot. Nasumbagan na po siya. Humihingi ng tawad ang nanuntok na police auxiliary na iniimbestigahan ngayon. Inaalam din ng pulisya kung bakit di umawat ang dalawang pulis na naroon. Hindi naman nakasuhan ng pagnanakaw ang sinuntok na lalaki pero nakakulong pa rin siya dahil sa ibang paglabag. Nakahandusay ang dalawang lalaking yan sa kalsada sa Barangay Kayakaya sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Ang mga dugoang biktima, kapitan at treasurer ng naturang barangay. Ayon sa pulis, pinagbabaril ang mga biktima ng mga nakasakay ng minivan. Isang kagawa din ang binaril. Na-recover ang 7 basyo ng bala ng baril. Patuloy na tinutugis ang mga salarin at inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Para sa GMA Integrated News, Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Muling sumabog ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa Europa. Pero sa halip na matakot, marami ang namangha sa pambihirang tanawin. Kuya Kim, ano na? Makapigil hininga ang eksenang ito, kung saan ang nagbabagang lava dumaloy sa snow o niebe na bumabalot sa crater ng pinakapatayag na bulkan sa Europa. Ang Mount Etna sa Sicily, Italy. Ito lang February 11 nang maitala ang pinakahuling erupsyon ng naturang bulkan. Ayon sa National Institute of Geophysics and Volcanology of Catania, ang lava flow namataan sa pagitan ng base ng Bocca Nuova crater at ang Southeast crater. Alam niyo ba ng pinakaunang naitalang eruption ng Mount Etna? Naitala noong pang 1500 BC. Mula noon, hindi bababa sa 190 times na itong pumutok. Kaya ito rin ang tinuturing na pinakaaktibong stratovolcano sa buong mundo. Dahil sa natatangin nitong ganda at sa nakadikit na rin ditong kasaysayan, noong June 2013, ang Mount Etna napabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Ilang araw matapos ipalabas sa streaming platform na Netflix, nakuha ng pelikulang Hello, Love Again ang top spot. Nag-top 1 sa top movie sa Netflix Philippines ang pelikula ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Ipinalabas ito sa mga sinihan sa Pilipinas noong 2024. Ikinwento sa Hello, Love Again ang muling pagkikita ni Ethan at Joy sa Canada matapos magkahiwalay ilang taon sa 2019 blockbuster film na Hello, Love, Goodbye. Sama-samang pinulot ng mga commuter at residente ang mga nagkalat na Chinese cabbage sa kalsada sa Atok, Benguet. Galing po yan sa natumbang cargo truck.
Dahil sa bayanihan, napabilis ang paglilipat ng mga gulay sa isa pang cargo truck. Naanod naman sa dalampasigan ng Lingayen, Pangasinan ang isang maliit na balyena. Nanghihina at marami itong sugat sa katawan. Nagtulong-tulong ang ilang residente para maitulak ang balyena pabalik sa malalim na bahagi ng dagat. Di pa tiyak kung saan nakuha ng balyena ang mga sugat nito. Arestado magpinsang hinold up umano ang isang delivery rider sa Maynila. Nakumpiska rin sa kanila ang dalawang hindi lisensyadong baril. Nakatutok si Bea Pinlac. Sa kulungan ng bagsak ng 24 anyos na lalaking ito at ang 18 anyos niyang pinsan matapos umanong hold upin ang isang delivery rider sa Malate, Maynila, Biyernes ng hapon. Itong isang biktima natin na isang delivery rider na taga Parañaque ay kinuna ng cellphone. At nalaman din natin na tinutukan ito ng baril at after nito makuha yung cellphone niya, tumakas ito. Agad raw humingi ng tulong sa pulisya ang delivery rider. Hinabol nila itong dalawang suspect na nakasakay sa motorcycle at nahuli nga nila ito. Na-recover yung ninakaw nilang cellphone at ngayon kasama na rin doon sa ebidensya yung gamit-gamit nilang motorcycle. Nakumpiska mula sa kanila ang 2 baril na kargado ng bala at hindi lisensyado. Ang nakatatandang suspect, dati na raw nakulong para sa iba-ibang krimen gaya ng malicious mischief. Sangkot din umano siya sa gun running ayon sa pulisya. Paliwanag naman ng mga suspect. Dami ko po kasing pinagkakautangan eh. Kaya po nagawa ko rin yung ganun eh. Biglang pangangailangan lang din po din talaga. Kaya napasama din po ako. Kailangan po gamitin po yung pera pampagamot po ng tatay ko po. Kaya ako rin po nagawaan. Reklamong robbery hold-up, illegal possession of firearms at paglabag sa Omnibus Election Code ang kinakaharap ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Naaalarma ang Health Department sa biglang sipa ng mga kaso ng dengue sa Pilipinas ngayong umpisa pa lang ng 2025. Sa Quezon City, nagdeklara na ng dengue outbreak. At nakatutok si Darlene Kai. Nilagnat, sumakit ang tiyan, ng hina at walang ganang kumain. Yan daw ang mga unang sintomas ng 9 na taong gulang na anak ni Marines na taga-barangay Batasan Hills sa Quezon City. Ang ginawa ko po kasi muna is minonitor ko na baka fever lang to, baka something lang UTI. Kaso napansin ko na 39 lagi 39, 40, hindi talaga siya bumababa. Matapos ang 3 araw, nakaramdam din ng ganyang sintomas ang 5 taong gulang niyang anak. Kaya, pinaospital niya na ang mga bata. Matapos ang ilang araw, nakarecover sila mula sa sakit na dengue. Nakakatakot kasi katulad nga niya na ang dengue nakakamatay, sobrang nakaka-worry kasi syempre sabay pa silang anak ko, yun yung inaalala ko. Mula nang pumasok ang 2025, 1,769 na ang dengue cases sa Quezon City. Kada araw, 35 ang bagong kaso sa lungsod. Mahigit kalahati ng mga kaso ay edad 5 hanggang 17. May 10 nang namatay, 8 sa kanila mga bata. Dahil dyan, the Quezon City government is declaring a dengue outbreak. Ang outbreak ay idinideklara kapag tumataas sa higit na inaasahang numero ang bilang ng kaso sa isang lugar. Sa nakalipas na 15 taon, ito na ang pinakamaraming dengue cases sa lungsod sa unang 6 na linggo ng taon. Unusual din daw o di pangkaraniwan ang dami ng kaso ngayon. It's probably climate change, no? Due to climate change kasi nga hindi natin usually, wala na tayo dapat ulan by this time, no? Pero just the other day, umulan na naman ng malakas, no? Ito, napupuno na naman yung mga breeding sites natin. So, yun po yung isa nakikita natin, ano? Sa mga reason why at this time na dapat mababa na ang dengue case natin, below alert threshold na tayo, pero mataas pa rin. Sa datos ng LGU, karaniwan sa mga pasyenteng namatay ay inabot ng 3 araw na may sintomas bago nagpa-ospital sa pag-akalang normal lang ang lagnat nila. The average time from symptoms onset to death is 5 days. No? Ang bilis. Kita niyo po ba? Nung nagka-symptoms lang siya, kung hindi na-check up na maaga, pang 5 araw, kung may danger sign siya, namamatay na po yung bata. Minsan, merong low clinical suspicion. No? Minsan, napapauwi. Nagpa-check up, dinala sa doktor, dinala sa clinic.
napagkamalan lang na consider lang as tonsillitis, UTI, hindi na consider ang dengue, no? Minsan kasi hindi naman lahat ng nilalagnat ay dengue na kasi, no? So minsan ang nangyayari na hindi na ko consider ang dengue, no? So kaya pinapauwi, pagbalik ng pasyente doon sa doktor, meron ng mga warning signs. Kaya raw mahalaga ang deklarasyon ng outbreak para i-alerto ang mga magulang, paaralan at barangay. Paiigtingin daw ng Quezon City ang cleanup drive at fogging o spraying activities. Base sa pinakahuling datos ng Department of Health, mahigit 28,000 na ang dengue cases sa buong bansa. 40% mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Parang napaagay yata dahil usually nagbabalita kami ng wild mga bandang June, July, August pag pumasok na yung ating panahon ng tag-ulan. Kahit ngayong Pebrero pa lang meron tayo nababalitaan na shear line, intertropical convergence zone, easterly. So parang sumabay tayo dun sa pagbago ng panahon. Pinaaalalahanan ng Health Department ng publiko na agad magpakonsulta sa health center o ospital kapag nakaranas ng lagnat, panghina, pananakit ng katawan, pagpapantal at iba pa sa sumusunod na sintomas. Mahalagang maagapan at huwag baliwalain ang mga sakit na ito, lalong-lalo na sa mga bata. Ugaliing magpahid ng insect repellent. Laging linisin ang kapaligiran at siguruhing walang mapamumugaran ng lamok. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 3 weather systems ang nagpapaulan ngayon sa bansa ayon sa Pag-asa. Shear line ang nagdadala ngayon ng maulap na panahon na may kasamang pagulan at isolated thunderstorms sa Batanes at Babuyan Islands. Ganyan din ang nararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao dahil naman sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Easterlies naman ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon kabilang mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, ilang lugar sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to intense rains bukas ang Batanes. Light to heavy rains naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Palawan, Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Kalinga at Zambales. Posible naman ang light to moderate rains sa Zamboanga, Davao at Sultan Kudarat. Posible ring ulanin ang malaking bahagi ng Metro Manila bukas. Nauwi sa iba't ibang disgrasya sa kalsada ang mga sasakyang beating the red light sa Cebu. Nakatutok si Darlene Kai. Dalawang magkasunod na insidente ng beating the red light ang nangyari sa kahabaan ng Enbacaso Avenue sa Talisay City, Cebu. Huli kamang paghinto ng riders harap ng bus at saktong nagpula ang traffic light. Habang hinihintay pa ang go signal, dalawang rider ang biglang humarurot at bumunggo sa naunang rider kaya natumba sila. Makalipas ang 4 na oras, naulit ang insidente sa parehong lugar. Pahinto na sana ang naunang rider nang bigla itong salpukin ng isa pang kasunod na rider. Parehong nagtamo ng minor injuries ang dalawa. Sa Cebu City, beating the red light din ang naging mitya ng salpukan ng taxi at motorsiklo sa isang intersection. Dumiretso ang taxi kahit pula pa ang traffic light. Sa lakas ng preno ng rider, tumila po ng asawa at kanilang sanggol. Agad na isugod sa ospital ang asawa na sugatan sa binti. Ayon sa barangay, maayos na ang kanilang kalagayan. Nag-aareglo ang rider at taxi driver na nangako ring tutulong sa pagpapagamot. Paalala ng otoridad, laging sumunod sa batas trapiko para iwas disgrasya. Sa Kalinog, Iloilo, dead on arrival sa ospital ang rider na edad 72 na natumba at tumilapon papunta sa kasalubong nitong truck na may kargang tubo. Ayon sa pulisya, aksidenteng nagulungan ng biktima sa ulo na pauwi na sana sa kanila nang mangyari ang aksidente. Hawak na ng pulisya ang truck driver na di pa nagbibigay ng pahayag. Hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa sila ng reklamo. Sa Dipolog, Zamboanga del Norte, bumangga ang isang motorsiklo sa kasalubong na forward truck na may mga kargang motorsiklo. Ayon sa pulisya, tinangkang mag-overtake ng truck sa isa pang motorsiklo sa harap niya. Sa mga sakay ng motor, dead on arrival sa ospital ang rider pati ang kanyang anak at pamangkin na parehong edad siyam. Kritikal ang isa pang pamangkin na nagtamo ng head injury. Batay sa investigasyon, ihahatid sana ang mga bata sa paaralan. Hawak na ng pulisya ang truck driver na wala pang pahayag. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kapit mga motorista dahil may nakaabang oil price hike sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng kumpanyang Uni Oil, 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang may dagdag na 50 sentimo hanggang 70 sentimo sa kada litro ng gasolina.
Naunang sinabi ng Energy Department na may epekto sa presyuhan ngayon ang tensyon pa rin sa Middle East at ang paghihigpit ng sanctions o parusa ng Amerika sa Iran at Russia na parehong malaking producer ng langis. May sinat o slight fever ngayon si Pope Francis ayon po sa Vatican. Nahirapan din daw makapagsalita ang Santo Papa sa isa sa kanyang mga pakikipagpulong. Pero stable naman daw ang kanyang lagay. At dahil nagpapagaling pa, nag-anunsyo na ang Vatican na hindi muna dadaluhan ni Pope Francis ang ilang public events sa mga susunod na 3 araw. Kahapon, dinala na ang Santo Papa sa ospital para gamutin ang kanyang respiratory infection na bronchitis na mahigit 1 linggo na niyang iniinda. Sumailalim na rin siya sa tinatawag na specialist examinations at hospital drug therapy. Ika nga ng kasabihan, love moves in mysterious ways. Yan ang nangyari sa lalaking ang bagong iniibig tila nireto mismo ng kanyang misis. Ang love story na yan sa pagtutok ni Darlene Kai. Asawa pag mabiyudo ka, yan na lang ang ligawan mo. Yan umano ang namutawi sa bibig ng asawa ni Reynald noong tila namamaalam na. Pumanaw ang kanyang misis dahil sa cancer sa dugo noong 2022. Galit ako kasi wala naman talaga ako iniisip na ganun. Yan na lang ang ligawan. Ang kanyang tinutukoy, si Rizalyn. Empleyado raw noon ng travel agency si Reynald at tinulungan daw niya si Rizalyn na nag-a-apply noon papuntang Saudi Arabia. At ang tadhana nga naman, nahulog ang loob ni Reynald sa babaeng tila nireto ng kanyang misis. Naligaw hanggang sa kalaunang sinagot ni Rizalyn si Reynald. Mabait naman po siyang tao eh. Okay. Tsaka mapagmahal, tsaka responsable po siya. May isang salita. Yun po. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Siya yung klase ng taong pag sinabi niya, yun po talaga yung gagawin niya. Sa March 11, ikakasal na sina Reynald at Rizalyn. May basbas daw ito ng 3 anak ni Reynald. Sana po maging masaya sila at kung paano po yung pag-aalaga ng nanay ko, sana po ganun din po. Nagtungo rin sila sa sementeryo para magpaalam sa namayapang misis ni Reynald na nagsilbing kupido nilang dalawa. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Challenging man pero proud na isinare ni Cassie Legaspi ang kanyang road to fitness matapos mag-lose ng 30 pounds. Kung paano niya nagawa ito, narito ang aking chika. Big win para kay Cassie Legaspi ang kanyang weight loss journey matapos ma-diagnose ng hypothyroidism o underactive thyroid at the age of 15. Cassie stepped up and took the challenge to be physically fit. I lost 30 pounds. Grabe yung 30 pounds na yan. Talagang challenge daw ang mag-lose ng unwanted pounds. Disiplina ang kanyang puhunan. Finally, nagpa-check up na ako and then talagang change lifestyle. Thankful si Cassie dahil full support ang buo niyang pamilya. In terms of diet, kailangan talaga itsaga. But at the same time, hindi pwede yung calorie counting masyado. Dapat yung sakto lang, saktong amount. And then the types of food din that I eat. Kaya't sabay-sabay daw silang naging fit and healthy. Naglalaan daw sila ng oras para mag-workout. That's our bonding. Actually, it does. Parang 2-in-1 na siya na since I don't get to see my family as much since we all have work and all of that, parang yan na yung bonding namin. Nag-gym kami. Mapapanood si Cassie sa Squad Games ng top-rating fantasy series na Daig Kayo ng Lola Ko. Makakasama niya dito si Kate Valdez at iba pang kapuso celebrities. Actually nga, ang fun. Naalala ko nung bata talaga ako, yung amoy araw na ako talaga. Kasi ngayon marami ng gadgets. Nakikita ko ngayon mga little kids sa gadgets. Pero kung ako, in my opinion, sana mas, hayaan natin yung mga batang maglaro sa labas, makisocialize. Then, binibigyan nila ng time yung gadgets, di ba? Mamaya yan, pagkatapos ng 24 oras weekend. Hindi bababa sa 4 ang nasawi, habang mahigit 20 ang sugatan sa pagsabog sa isang mall sa Taiwan. Nawasak naman ang ilang bahay sa Peru, bunsod ng walang tigil na pangulan. Ang iba pang balita abroad sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo.
Biglang bumigay ang bahay na ito sa gitna ng rumaragasang baha sa Peru. Isa lang yan sa nasira ng matinding pagbaha sa ilang lugar doon, kasunod ng walang tigil ng mga pag-ulan. Dahil dyan napilitan ding lumikas ang mga residente. Bukod sa mga bahay, apektado pati mga motorista, tulad ng sasakyang ito na kinailangan pang ito para makatawid sa baha. Kinailangan namang sagipin ang mga sakay na isang motorcycle taxi na natrap sa malakas na ragasan ng tubig. Patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad sa halaga ng pinsala ng ulan at bilang ng mga apektado. Sa Utah naman sa Amerika, walang tigil sa pagbusina ang tren na yan habang umaandar hanggang sa bumangga sa SUV na nasa riles. Sa isa pang kuha, makikita na naunang nabangga ang SUV ng pickup sa likod nito kaya dumiretso sa riles. Sinubukan nitong umatras at nang hindi kinaya, bumaba ang driver at tumakbo bago bumangga ang tren. Walang nasaktan sa insidente. Sa Taichung, Taiwan, nakuha na ng dashcam ang pagsabog sa isang mall kung saan hindi bababa sa 4 ang nasawi, habang di bababa sa 34 ang sugatan. Sa kuha ng CCTV sa loob ng mall, ramdam ang impact ng pagsabog at kita rin ang panik ng mga mamimili. Ayon sa otoridad, nangyari ang pagsabog sa 12 palapag pero umabot ang pinsala sa iba pang bahagi ng gusali. Nagpapatuloy ang search and rescue operations pati na ang investigasyon. Isa sa mga tinitingnang anggulo ang gas explosion. Hindi naman bababa sa 20 ang sugatan matapos mang-araro ang isang sasakyan sa gitna ng isang demonstrasyon sa Munich, Germany. Ayon sa pulisya, nasa kustodiya na nila ang driver at patuloy na inaalam kung sadya o aksidente lang ang nangyari. Nangyari ito ilang oras bago dumating ang ilang international leaders para sa isang security conference at isang linggo bago ang federal elections. Kaya lalong hinigpitan ang seguridad sa Germany. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Basta't usapang bagnet, aba hindi po magpapahuli riyan ang Ilocania. Ang patok na putok-batok business na nakilala namin mula sa Pangasinan sa pagtutok ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Perfect ka-partner ng suka. Pero hindi raw napapangiwi sa asim ang negosyanteng nagkaroon ng matamis na tagumpay sa kanyang chicharon bagnet. Kwento ni Jervic De Vera mula Calasiao, Pangasinan. Nagsimula ang lahat noong September 2023. Napanood lamang umano niya yan sa mga video online. Pero hindi raw ito naging madali dahil nakailang subok siya bago ito pumatok. Pero sabi nga, fry and fry until you succeed. Tatlong try yun, parang na-perfect ko siya. Nag-decide na ako na gumawa ng pambenta. Ang kapital na 1,500 pesos, kanyang napalago. At ang mga unang nagtiwalang customer, kanyang mga katoto. Nagustuhan nila, minsan pag ubos na, may nagtatanong pa rin. Paano ba lutuin yan, Kuya Jervic? Ang back fat ng baboy kailangang ibilad ng 3 oras, titimplahan at pag naging golden brown ay itatabi ng hanggang 2 araw. Yan daw ang sikreto para mas maging malutong. Pero paalala, hinay-hinay lang ha. Sa ngayon, kumikita na si Jervic ng hanggang 3,500 pesos kada linggo. Dumami na rin ang customers kaya mas nakakatulong na sa pagtataguyod sa kanyang pamilya. Ang kanyang partner naman, all out din ang suporta. Lagi naman akong nasa likod niya kahit ano pang gagawin niya. Kasi ako naman yung parang syempre pinakauna dyan as a partner. Kailangan natin sila i-guide. Sa negosyo, wala naman daw talagang perfect recipe. Pero kung patuloy na magpupursige, tiyak na makakamit ang tagumpay na singlutong ng bagnet. Para sa GMA Integrated News, Jeric Pasilyao, nakatutok 24 oras. Hulikam sa Malabon ang paghablot sa cellphone ng isang estudyante. Ang suspect ay rider na nakuniforme pa ng isang motorcycle ride-hailing app. Nakatutok si Nico Wahe, exclusive. Magtatanghali kanina, nakatayo sa eskinita sa Barangay Baritan, Malabon ang lalaking estudyanteng ito habang nagsiselfone. May dumaang motorsiklo na ang rider nakasuot ng uniforme ng isang motorcycle taxi app. Huminto siya sa dulo at hinintay na makalapit sa kanyang estudyante. Kinausap niya ito hanggang sa hinablot ang cellphone nito at mabilis na tumakas sa motorsiklo.
Sinubukan pa siyang habulin ng grade 12 student na tinawag naming si John. Trauma raw ang inabot niya dahil sa nangyari. Hindi ko po magawang sumigaw po dahil nga din po na-war shock po ko, na-trauma po ako kasi first time lang din po nangyari sa akin. Agad nagsumbong ang biktima sa barangay na agad itinimbre sa mga pulis na nagkasa ng follow-up operation. Nag-send po uli ang barangay Barita ng kopya ng certificate of registration base dun sa nakuhang plaka ng motor. Then napag-alaman po namin dun sa address po na nakalagay po ron at saka pangalan po na nandun po, which is malapit lang din po sa pinaggaganapan po ng Oplan Cita namin. Nang dumaan daw sa Oplan Cita checkpoint ng suspect, dito na siya tinanong ng mga pulis. Wala na nga rin daw plakang motor na ginamit ng suspect. Nung ini-scrutinize po namin yung video, nakita namin po agad yung tsinelas, yung sandals niya, na kahalintulad po nandun din po sa video. So doon po unti-unti na po siyang umamin. Tumangging humanap sa kamera ang suspect pero pag-amin niya sa mga pulis, utang sa sugal ang dahilan kung bakit niya nagawa magnakaw. Kinumpirma rin daw ng suspect na motorcycle taxi rider talaga siya. Nang aming makausap ang kinatawan ng ride-hailing app, sinabi nilang kinukumpirma pa nila kung rider nga nila ang suspect. Ayon sa Malabon Police, na ibenta ng suspect sa halagang 5,000 piso ang cellphone ng biktima pero nabawi rin. Maharap siya sa reklamong robbery snatching. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ano nga ba ang pagkakatulad ng eleksyon at Valentine's Day? Sa dalawang okasyon po ito, may kinalaman ang panliligaw. Sa datos ng COMELEC ng mga rehistradong botante ngayong eleksyon 2025, batay sa porsyento ng civil status na kwinenta ng GMA Integrated News Research, halos 6 sa bawat 10 kailangang suyuin ng mga kandidato, single. Sinundan po yan ng mga married o kasal na nasa 41%. Malayo ang agwat niya sa mga botanteng balo o patay na ang mga asawa at pinakakaunti ang mga legally separated o hiwalay ng legal. Ano man po ang inyong relationship status ngayong eleksyon, huwag naman magpabola agad sa ilang tactics ng ilang kandidato gaya po ng gaslighting at breadcrumbing. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Nagpaalam lang sa'yo, kinilig ka na. Ano yan, dilulu? Ang ganitong senaryo na experience daw ni Cres. Pinakilig ni Crush at kung ano-anong future na ang na-imagine. Crush yun, ganon. And then parang, ganon, parang may experience mo ang saya-saya hanggang wala pala sa dulo, parang wala. Ganon. Yeah, parang umasa ka lang. Tawag dito ngayon, nanoship. Short fleeting moments na mapapaisip ka kung meron ba talaga kayong koneksyon. Si Elvira napaasa at naloko na raw dati pero kalaunay na bola pa rin, also known as ground hugging. Mga mabubulaklak na salita lahat ng sasabihin eh. Kahit na red flag na sasabihin mo, hindi magbabago naman siya eh. Tapos in the end, wala naman pala. Sina Eliana at Vincent naman, bago na fall sa isa't isa, na fall muna sa maling tao. Si Eliana nahulog dati sa love bombing ng isang lalaki. Yung sweet sa umpisa, pero iniwan lang din pala siya. Yung bigla pong mawawala after ka pahulugan ka. Mag-uusap po ng kunyari whole day po, tapos after 3 days wala na din. Si Vincent tila ba nagsettle dati sa breadcrumbs o tira-tira? Kung breadcrumbing po kasi masakit po yun yung bibigyan ka lang po ng onting motives kung ano po yung gusto nila. Parang sawa na po sila sa pinibigay mo sa kanila. Doon na po mawawala yung mga tao. Pero real talk lang, ang mga karanasan nila sa love at relationship para ding nangyayari sa mga Pilipino tuwing eleksyon. Kung matapos kang deadmahin, mabubuhay. Parang zombie. Maraming ganyan tuwing eleksyon. Sa GMA Digital Exclusives na dapat totoo, isa-isang tinalakay ang mga modus na yan sa relationships na nakikita rin sa style ng mga kandidato tuwing eleksyon. Pagod ka na bang maging option? Halika dito. Closer. Closer pa. Back burner ang tawag sa'yo. So bakit ka pumapayag? Kahit nga tuwing eleksyon, okay lang sa'yo na hindi ka priority.
Ang dapat totoo digital exclusives, pinuri at pinusuan ng netizens dahil ginawa raw na mas relatable ang mga nangyayari kapag eleksyon. Sa ngayon, mahigit 3 million na ang views ng video series sa iba't ibang social media pages ng GMA. Ang isang netizen napa-I love you sa tinawag niyang entertaining, informative at insightful na atake ng Dapat Totoo series. Dahil daw sa Dapat Totoo series, alam na ng mga dating na-fall sa maling tao kung paano hindi mahulog ang loob sa maling kandidato. Dapat isipin natin, tsaka pusuan natin yung taong kung sino talaga yung gusto natin. Kapag naghalal ka, parang kung ano yung binigay mong suporta, kapag nakaupo na, ganun din yung ibibigay. Like, ibibigay yung best. Sa darating na eleksyon, ang pagpili sa kandidato parang pagpili sa love. Stop na sa mga taong nagagaslight. Huwag pa dadala sa love bomb. Hindi tayo pang back burner lang. Lalo't sa pag-ibig o pagboto, puso at utak dapat ang parehong pagganahin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hirap magpaligaw. Dapat totoo. Doon tayo sa totoo. Yes. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.